Hallelujah. Good morning, everyone. Morning! Good ba talaga yung morning? Pakita mo nga yung mga ngiti ng anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pumalakpak lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos na buhay sa oras ito. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Tayo po'y magsisimula na po sa ating gawain. Isang pagbati po sa lahat ng mga naririto. Muli tayo po'y pinagsama-sama ng pag-ibig ni Kristo at nandito po tayo para papurihan, pasalamatan po siya sa lawak ng kanyang pag-ibig, habag at grasya at sa lahat ng pagpapala na ating natatanggap, lalo po sa ating kaligtasan. Amen po! Amen! Hallelujah! Isang pagbati po sa lahat ng ating mga kapatid via Facebook Live, yung mga lahat po na laging nag-aabang, mapagpalang umaga po. Sumayin niyo po ang kagandahang loob ng ating Diyos na buhay at isang pagbati din po sa ating mga minamahal na mga lingkod sa IPRM Ministry, sa IPRM Ifugao. Isang pagbati po sa iyo, mahal na Prophetess Josibina Ria Bonanza. Nawa po'y pagpalain po kayo lalo ng Diyos na buhay at ang buong mo pong sambayanan. Isang pagbati din po sa mga lingkod po natin ngayon. Good morning po mga pastors, pastora at mga lingkod po na narito na patuloy naglilingkod po sa ating Diyos na buhay. At isang pagbati din po sa mga kapatid po natin, sa mga first timer po natin. At ang ating first timer, pangalanan po natin. Bigyan natin ng papuri ang Diyos na buhay sa buhay po ni Nanay Salvacion Barcelon Obsinata. Nanay, manawa po lalo po bless po ngayong araw na daw pagkat ang Diyos na buhay ang ating pupurihin at nawa po'y maranasan mo ang kanyang dakilang presensya. Hallelujah! Tayo po'y magsisimula na. Sabi nga po sa John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala mo kayo. Hallelujah! Thank you, Lord. Tayo po'y magsisimula na. Magandang umaga sa mga anak ng Diyos. Amen. Masaya ba ang puso sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay? Sige nga, ngitian mo yung katabi mo. Kung talaga masaya ba talaga siya. Asan yung ngiti na may Kristo? Hallelujah. Maging masaya tayo kasi haharap tayo sa ating Diyos na buhay. Magpupuri tayo, awit tayo ng sa'yo'y lumalapit, pero yung mukha natin parang hindi lumalapit. Hallelujah. Sige, hallelujah. Purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Sa inyo, ang inibigay ng ating na magpakumbaba tayo.
Ama, maraming salamat po sa oras na ito na kami po nagkatipon-tipon. Nawa po, Ama, i-bless niyo po ang naririto, Ama. Bigyan niyo po ng karunungan si Pastor Mark. Ingatan niyo rin po kami lahat. Nawa po, Ama, wala pong hadlang sa aming gawain. Ito po ay magtagumpay, Ama. Maraming salamat po. Ito po sa magdalag sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagpuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ano po yung, para maalala po ng lahat, papakinggan po ng bawat isa ang mission ng ating simbahan, ng ating church. Ang ating mission ay to wake up the body of Christ and make it one in Christ. Hallelujah! At ang ating mission, a church that believes only in Christ. Teaching, hallelujah! Tayo mga kapatid ay magsilbing ilaw at asin ng sanglibutan. Hallelujah! Ating pong pagpakinggan ang salita ng Diyos mula sa Roma 15:5. Sabi po dito mga kapatid, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kapatid, ating palitara ang Hebrew names of God. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Mighty Warrior, Victory, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Rui, Jehovah Makadesh, Jehovah Shalom, at sabay-sabay po natin i-declare at i-claim, Jehovah Shammah, the Lord who is Amen. Amen. Handa na ba tayo, mga kapatid? Napurihin ang ating Diyos na buhay. Ito pong pagpupuring ito. Hindi po ito katulad ng nasa dati nating mga gawain. Ito po yung pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hindi po sa ating sarili, hindi po sa ibang tao, kundi po sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Kaya kapatid, united in Christ, handa na ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Sama-sama
may boses. Hanggang tayo may hininga, tayo magpupuri sa Diyos na buhay. Upang siya'y paglingkuran natin ng buong puso at siya'y mapasaya. Kaya kapatid, simula ngayon, tayo po'y muling tumayo. Nanay, hindi mo po tapos. Ayan po. Ang pagpupuri po sa Diyos, masaya po. Kung dati tayo ay masaya sa sanlibutan, mas masaya po dito. Sabi nga po sa awit 95, tayo na lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan atin ngang handugan. Masayang awitan, tayo na lumapit sa kanyang presensya at may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awitin, may tuwa at galak. Kaya po tayo ay mag-aawitan, magsasayawan sa oras na ito. Amen! Nandito po tayo upang purihin siya. Kaya nandito kami, Panginoon, upang purihin ka, upang mapasaya ka, upang sa buhay.
mas masarap kapag ang kanyang presensya ay ating nadadama sa ating buhay. Binago niya tayo, kapatid. Binago niya tayo sa ating mga kasalanan. Na andito tayo, kapatid. Dahil alam mo sa sarili mo, alam mo sa iyong puso na ikaw ay binago ng Diyos sa buhay. Kaya paminsan pa sa oras na ito, sabihin mo, ikaw ang nasa puso ko. Ikaw ang nasa isip ko. Iniibig kita, minamahal kita.
Makinig ko kayo sa minahal ko kayo. Bakit naging palitin ka naman? Minahal ko kayo. Inibig ko kayo. Bakit kayo nandito? Makinig ko kayo. Makinig ko kayo. Minahal ko kayo. Hinihisalas. Bakit kayo ganito? Bakit kayo Mahal kita, kailangan kita, ako'y sa'yo, sasabihin ko, di ko kayang mabuhay na wala sa piling ko. Minsan pa, tinatawagan ako sa puso mo. Gawin mo ito ang sinasabi. Wala sa sinungaling ka sa ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. Kasi para kung kaya mo, gawin mo yung utos sa buhay mo. Huwag kang magsinungaling sa Diyos. Pwede sabihin mo oo, pero may ibig sabihin yun ay hindi. Dahil yun ang nakikita sa iyong mga gawa. Nangungusap ang Diyos. Nangungusap sa atin. Nangungusap ang Diyos. Sabi minahal ko kayo. Kung maunawaan mo ang kanyang sinasabi, tayo lahat ay dating matungis
napakahalaga na mensahe ng ating Diyos. Tayo ay dating madusing, mulit-mulit ng mga damit. Pero ang sabi ng Diyos, dinamitan ko kayo. Ano ang itinamit ng ating Diyos sa atin? Siya mismo pumili. Ayaw ng Diyos na tayo ay mananatiling madusing, na tayo ay mananatiling marumi. Kung iyong anak, sanggol, bago labas sa iyong sinapupunan, mga ina, makinig ang may pandinig. Nang sa ganyan, maunawaan ng totoong salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang ina, dadamitan mo ba ng marumi ang iyong sanggol? O kung ikaw ay isang tunay na ama na mabuti, hayaan mo ba makikita mong iyong anak ay magdumi ang kanyang dinaramit, madusig. Di ba kung tayo nasa katinuan na magulang? Kung pipili tayo ng isusunod ng ating mga anak, ay yung malinis. Ganun din ang ating Diyos. Minahal niya tayo. Minahal ko kayo, sabi niya. Dinamitan ko kayo. At siya mismo ang pumili ng idarapit sa atin. Sabi sa bayan, buting gamitin ang ibigay sa atin. Ayaw ng Diyos na manatili tayo marumi ang ating dinaramit. Ayaw ng Diyos na manatili tayo namumuhay sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin niya. Ayaw ng Diyos na nagpapatuloy tayo sa kasalanan, na nagpaparumi sa atin, na nagpaparumi sa ating damit. Sino yung damit na pinigay sa atin? Si Kristo. Hallelujah. Kapatid, huwag mong dungisan ang bagong pagkatao na ibinigay sa iyo. Talikuran ng kasalanan. Mapalad ang naglilinis ng kanyang damit. Ibig sabihin, mapalad yung mga taong nagsisisi. Ayaw ng Diyos na mapagmataas. Ang mga taong mapagmataas, malabo sa kanilang salitang pagsisisi. Ipipilit nila ang sarili nilang katwiran, hindi ang katwiran ng Diyos. Kapatid, mapalad tayo na umusap ng ating Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay may hiwalay sa Kanya. At ang naging hiwalay sa atin sa Kanya ay ang kasalanan. Kapatid, kaya napalaya si Eva at Adan sa Garden of Eden ay dahil sa kanilang pagsuway. Kapatid, inigising tayo ng Diyos. Body of Christ, inigising tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na malayo tayo sa Kanya. Kaya pinigyan niya tayo ng daan. Si Kristo. Si Kristo ang daan. Ibig sabihin, dadaanan natin ang dinaanan ni Kristo. Nagbigay siya ng mga katuruan. At ang katuruan niya ay mabuti. Kapatid, kung isa ka sa hindi susunod sa katuruan ni Kristo, isa ka sa kanyang itatagoy. Hindi mo pwedeng ipilit, ikaw ay nangaral, ikaw ay nagpagaling. Ikaw ay nag-ibanghelyo. Ikaw ay tumugtog. Ikaw ay nag-song leader. Kapatid, kaparaanan niya ng paglilingkod. Pero ang gusto ng Kristo, sumunod ka sa kanyang utos para makilala ka niya pagdating ng paghukom. Kapatid, sabi rin ni Kristo, ang tunay ng kapatid, ina, ayun lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Diyos na Ama. Kapatid, para tayo ay makilala na tayo tunay ng mga anak ng Diyos, tularan natin si Kristo. Sundin natin ang kanyang katuruan. At walang itinuro si Kristo sa gadang kanya lamang, kundi lahat ng iyon ay galing sa Diyos Ama. Kapatid, gumising. Body of Christ, gumising. Walang alam ng Diyos na maibigin sa kasalanan.
Ang mga anak ng Diyos ay maibigin sa katwiran. Kaya tayo nagsusumikap sa pag-aaral. Kaya tayo sumasamba. Kaya tayo lumuluhod. Dahil kailangan natin ang habag ng Diyos. Hindi ang mga gawa natin na makakapagligtas sa atin. Kundi kailangan natin mahipo ang puso ng Diyos. Magpakumbaba. Hindi magpaibabaw. Pwede kang lumuhod. Pero hindi tunay ang iyong pagluhod. Ang tunay na pagluhod ay tunay na pagpapakumbaba. Tunay na pagsisisi. Sinasabi ko sa kanya, wala kang magagawa. Wala tayong magagawa kung tayo inuunan siya. Kaya tayo namuluhod kasi alam natin wala tayong magagawa kung siya inuunan sa atin. Kaya lagi tayong nagpapakumbaba. Lagi natin tinataas sa pangalan ni Kristo. Hindi ang ating mga pangalan. Hindi si Pastor Mark. Kundi si Kristo. Na tunay na nagligtas sa atin sa tiyak na kapapakal. Kapatid, hingin mo ang awa ng Diyos. Kung ikaw ay problemado, hingin mo ang awa ng Diyos. Kung ikaw ay may sakit, hingin mo ang awa ng Diyos. Kung ikaw ay may pinagdaraan, hingin mo ang awa ng Diyos. Ang Diyos natin ay maawain. Sa mga taong nagpapakumbaba. Pero ang Diyos natin ay galit din sa mga taong mapagmataas. Sa mga taong hindi lumalapit sa Kanya. Sa mga taong hindi nagpapakumbaba sa Kanya. Kapatid, maraming salamat. Binigyan mo ng oras ng Diyos. Nagpapakumbaba ka sa Kanya. Ang kailangan mo siya. Kapag hindi mo siya binigyan ng oras, ibig sabihin hindi mo siya kailangan. Mas kailangan mo ang mga bagay-bagay sa mundong ito kasi yun ang inuuna mo. Kapatid, kapag inuuna mo ang Diyos, ibig sabihin mas kailangan mo siya kaysa sa mga bagay sa mundong ito. At ang lahat ng bagay ay darating lang sa iyo. Kasi matutuwa sa iyo. Kapatid, hanapin mo ang tunay na ginto. Ang tunay na ginto ay nasa Diyos. Yung mga piging ito ay dito sa lupa. Nauubos yan, kapatid. Nauubos yan. Pinakalawang yan. Pag dinaanan ng lindol, nangikibayan. Kapatid, pag ang lindol, doon ay walang sunog. Doon ay walang kalawang. Kapiling natin ang Diyos. Kapatid, mahalin natin na makapunta sa lugar kung saan naroon ang Diyos. Magsisi ng totoo, lumapit kay Kristo, talikuran ng kasalanan, ikaw ay patatawanin. Magpakumbaba at patuloy na magbabago sa pananasan ng Espiritu na isusuko sa iyo. Kapatid, huwag mo titigasan ng iyong puso. Kapag naungusap sa iyo ang pananasan ng Espiritu, huwag mo titigasan ng iyong puso. Sumunod ka. Sapagkat darating ang paghukom. Lahat ng hindi nakinig sa pananasan ng Espiritu ay itatago. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Dinamitan tayo ng puting damit. At kung ikaw ay matino, hindi mo hahayaang maging basahan ng puting damit na yan. Lalayo ka sa kasalanan na nagpaparumi sa puting damit na yan. Ikaw ay patuloy na naglilinis, ibig sabihin patuloy kang nagsisisi. Normal sa tao ang minsan nagiging pahina at nakakagawa ng mali. Pero ang hindi normal sa isang Kristiyano ay yun, yung hindi nagsisisi. Yung nagpapabad pa sa kasalanan. Yung nagtataktisaw pa. Yun yung nagsumasaya pa na ginagawa yun. Ang tunay na Kristiyano ay hindi masaya sa paggawa ng kasalanan. Father Christ. Ang tunay na Kristiyano ay hindi masaya sa paggawa ng kasalanan. Oo, tayo ay naligtas sa pamagitan ng grasya. Pero dapat yan ang magtulak sa atin sa paggawa ng mabuti. Dahil
Dahil naunawaan natin, tinubos tayo ni Kristo sa pagpapapako niya dahil sa ating kasalanan. Hallelujah. Amang Diyos na banal, ano po, masalamat po. At muli isinubo po ninyo ang banal na Santong Espiritu upang kayo po ay makapangusap sa akin. Salamat po sa mensahe na minahal po ninyo kami. Dinamitan din po kami. Maraming salamat po. Muli po, Ama, sa inyo po namin iaalay ang lahat ng aming ginawa, ang lahat ng aming kanya-kanyang talento ay patuloy namin po ipinapagamit sa inyo sa kakapuri ng inyong pangalan, ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Wala po kami ibang itinataas sa lugar na ito. Kundi kayo po. Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Santong Espiritu. Salamat po sa amin. Pangalang Yeshua na tumubos sa amin. Maraming salamat po. At ginising niyo po muli kami sa umagang ito. Nakakalakad po ng normal ang aming mga paa. Nakahawak ng normal ang aming mga kamay. Humihinga ng na maayos ang aming mga baga. Tumitibok na maayos ang aming mga puso. Maraming salamat po. Meron po kami kinakain 3 beses sa araw. Maraming salamat po. Meron po kami iniinom na malinis na tubig. Maraming salamat po. At ito po hindi namin pinipili. Ito po ay pusang pumupukan sa ilalim ng lupa. Maraming salamat po dito. Hallelujah. Napakabuti po ito. Patuloy po tumutubo ang mga halaman sa paligid namin at nagiging pagkain namin. Maraming salamat po. Pinapalagan po namin ang inyong ginagawa. Pinapaulan po ninyo ang kalangitan para sa aming mga pananim. Maraming salamat po. At pinapatubo niyo po ang aming pananim kung kami maani at yung makain. Maraming salamat po. Napakarami po ng kabutihan na inyong po ginagawa sa amin. Turuan niyo po kami magpasalamat. Hallelujah. Gisingin niyo po kami ang sangkatawan. Napakarami po kayo ginagawang kabutihan pero nakikita lang lamang ng mga tao ay kaguluhan. Gising. Sa kabila ng kaguluhan, maraming ginagawang kabutihan ng Diyos. Magpasalamat palagi sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Israel, at Diyos na sinasamba namin sa lugar na ito. Tanggapin po ninyo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat. Hallelujah. At ito pinaparating namin sa pamamagitan ng pangalang ibinigay niyo po sa amin para sa aming kaliligtas. Tanggapin po ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Yeshua. Lahat ay may sabi na. Amen. Diyos sa oras na ito, napakasarap pong maranasan ang presensya muli ng ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa nasusulat sa banal na salita niya, pinagpala ang mga taong nagsisikap na lumapit at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos. Tayo po'y nandito sa araw ng linggo, sa araw ng ating ng pamamahinga, pero nandito po tayo para purihin, pasalamatan po siya sa lahat ng pagpapala po na ating natanggap. Hallelujah. Ngayon po, nais po natin na tayo po'y makalapit lalo po sa kalooban ng Diyos. Ang nais po ng Diyos, lumapit po tayo sa kanyang paanan, tayo po'y lumapit, may pagpapakumbaba para po tayo tunay na makita po natin ang kapangyarihan at kadakilaan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ngayon po, napakaganda po ng hain ng salita ng Diyos ngayong araw ito. Handa na po bang kumain espiritual? Amen. Handa na po bang kumain espiritual? Amen. Amen. Hallelujah. Tayo dapat po'y manabig sa salita ng Diyos pagkat ito po'y nagbibigay
buhay po sa bawat isa po sa atin, pagkat hindi lang po sa tinapay nagbubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga bibig. Hallelujah. Tayo po mga kapakinig muli at nawa po ang bawat salita ng Diyos ay manahan po sa ating mga puso. I-focus po natin ang ating pandinig, ang ating mga mata sa pagbabasa po sa banal na Biblia. Tayo po ay makakain po ng napakahalagang hain ngayong araw na to. Hindi ko na po patatagalin, inahanyan ko po ang ating lingkod, Apostol Mark Angelo Yanday Cornejo. Pagkakpan po natin ang Diyos na buwan. Salamat. Salamat. Say hallelujah. Hallelujah. Gutom na po ba tayo? Amen. Sa salita ng ating Diyos. Amen. Sino dito nang hihina sa pakikipaglaban sa kasalanan? Amen. Amen daw. Hallelujah. Sa labanan po, lamang ang kumakain. Amen po ba? At ang tunay na labanan dito sa mundong ito ay spiritual po. Amen po ba? Kung magiging malalim po tayo sa spiritual realm, real, wala kung anong tunay na basta Pilipino po tayo. Amen po ba? Ang tunay na labanan, ang tunay na kalaban natin ay espiritu. Amen po ba? Amen po. Ang tunay na kalaban po natin ay espiritu, hindi tao. Kaya dapat hindi natin pinakamuyan ng tao ang ating kapatid. Maaring kapag meron niyang pangit na ugali, maaring inalipin niya ng masamang espiritu. Amen po ba? Amen po ba? Kaya panalangin natin, i-warfare natin yung ating kapatid kung nakikita natin ng mga kakaibang pakilos. Amen po. Huwag natin kamuyan yung kapatid, ikamuyan natin yung ginagawa niya. Amen po. Ibig sabihin, hindi natin kukonsultihin. Amen po. Amen po. Amen. Hindi yata kayo kumain eh. Ha? Sige po, nanyan po kayong magbukas sa aklat ng Old Testament po tayo. Kalawang hari. Kapitulo 5. Versikulo 1 hanggang 27. Sa English, 2 King, chapter 5, verse 1 to 27. Hallelujah. Sino po dito nakakakilala kay Naaman? Amen. Second Kings, chapter 5, verse 1 to 21. Ngayon po malalaman natin ang kwento tungkol kay Naaman. Kung hindi po natin siya kilala, makikilala natin siya ngayon. Amen po ba? Si Naaman. At dito po ay meron tayong matututunan. Ito po ay napapanahong turo. Amen po ba? Sapagkat uso po kayo ng sakit, karamdaman. Amen po ba? Amen po. Uso po ang sakit, karamdaman. Nawa ang katuruan na pag-aaralan natin ngayon ay makatulong sa ating paggaling. Amen po. Amen. Nawa po ay makatulong sa ating paggaling. Kasi marami pong mga tao ngayon may sakit, hindi nila alam ang paraan kung paano gumaling. Amen. Kaya dapat pong itinuturo. Amen po ba? Amen po. Noong unang panahon po, marami pong namatay sa simpleng malaria. Amen po ba? Sino po nakakaalala? Noong unang panahon, maraming namatay sa simpleng malaria. Marami pong namatay sa simpleng tuberculosis. Amen po ba?
Pero sa panahon po natin ngayon, kumaunti na po. Bakit? Kasi naturuan na po yung mga tao kung paano iiwasan, kung paano gagamutin. Amen po. Kahit po sa sakit, karamdaman, kaya dapat tuturuan po ang mga tao na kung paano gumaling. Amen. Amen po. Amen. Okay. Tayo po'y manalangin. Nandiyan na po kayo? Amen. Sige, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat, kayo po ang Diyos na buhay na may likha ng langit at lupa. Muli ako po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Sinasabi ko kung wala po akong magagawa kung kayo po'y hiwalay sa akin. Kaya hinihiling ko po, dinadalangin ko po. Isugo po ninyo ang inyong banal na Santong Espiritu, lukuban po ninyo ako. Nang sa gayon, ako po'y makapagturo na maayos. Hallelujah, gamitin niyo po ako isang instrumento. Basbasan niyo po ang aking labi, ang aking dila. Hallelujah, ang aking isip, ang aking puso. Hallelujah. Amang Diyos, gamitin niyo po ako. At dinadalangin ko po ang mga tao na makakapakinig ay handa niyo po ang kanilang mga isip, ang kanilang puso. Hallelujah, mga pusong matitigas po. Ay, ito po inyong palalambutin. Wala pong imposible sa inyo sapagkat kayo po ang may likha ng langit at lupa. Kaya lamang po may kakayanan magpalambot ng puso ng isang tao. Tulad ng ginagawa niyo po sa hari si Paraon ng Ehipto. Pinapatigas niyo po ang kanyang puso. Hallelujah. Kung paano napatigas niyo po ang puso ng Paraon ng Ehipto, kaya niyo rin po palambutin ang mga puso ng mga tao makakapakinig ng inyong salita. Ito po'y maging kagamit-gamit sa kanila. Matutunan nila at tunay na may sa pamuhay. Tanggapin ang pagkakamali. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak po si Jesus. Amen. Ano pong title po sa inyo? Pinagaling ang ketong ni Naaman. Hallelujah. Kung mahilig po tayo magbasa ng Bible, hindi na po bago sa atin yan. Amen po, si Naaman. Verse 1, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Ulitin po natin, sa Syria. At kung mahilig po tayo sa history, sikat po ang Syria noon. Amen. Isa po sila sa malalakas na bansa sa digmaan. Hindi lamang po ang Bible na nagkikwento tungkol sa Syria, kundi ang history. Sino po nag-aaral sa school? Kung mahilig kayo sa history, natandaan niyo yan. Yung Syria po, dinuturo yan na malakas na hukbo. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya'y tatagumpay ni Yahweh ang Syria. Hallelujah. Sa mga labanan. Nakita po ninyo yan, dahil sinasamahan ng Diyos si Naaman, ulitin po natin, para mas mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria. Ang Syria po ay hindi po bayan ng Hallelujah. Ang Syria po ay hindi bayan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ang Syria po ay hindi bayan ng Diyos. Ang bayan po ng Diyos ay Israel. Judah. Amen po ba? Israel. Pero dahil si Naaman ay kinalulugdan ng Diyos at nasa hukbo siya ng Syria, pinagtatagumpay. Amen po ba? Amen po. Amen. Okay. May napupulot po. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Amen. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit na ketong.
Ano po yung ketong? Yan po yung sakit na napupudpud yung iyong katawan. Amen po ba? Na hindi mo alam. Napupudpud yung katawan mo, hindi mo alam. Yan po yung sakit na nakakadiri. Kasi hanggang sa panahon natin po ngayon ay parang wala pang lunas. Amen po ba? Talagang inihiwalay sila. Meron dyan sa Libanan. Saan sa Libanan yun? Yung ospital? Sa Sanitarium. Malapit sa Sanitarium. Andiyan po yung lugar ng mga may ketong. Bakit sila hiniwalay? Kasi nga, pinandidirihan yung sakit nila. Bakit pinandidirihan? Wala pong lunas. Amen po ba? Pag ikaw, pwede po siya makapanghawa dahil sa kakalikit mo sa kanya. Amen po yan. Yan po ay kwan. Hindi nabuo yung sakit na yan para walang kabuluhan. Meron pong aral na gustong malaman natin. Gustong ituro ng Diyos sa sakit na yan. Noong unang panahon po yun, talagang iniwala yan. Pinakwarantin. Walay. Amen po. Bakit? Kasi nakakahawa. Lahat naman ng sakit, nakakahawa. Amen po ba? Pero yung ketong ang siguro nakakahawa, kaya hinihiwalay. Amen po ba? Amen. Amen. Ano pong aral na natutunan natin dyan? Pag nakakahawa, hinihiwalay. Amen po ba? Amen. Hindi tayo lumalapit Amen. sa mga may sakit. Lalo sa mga wala na talagang lunas. Amen po ba? Amen. Amen po. Mas malala po yan sa AIDS. Sabihin ko sa inyo, mas malala po yan sa AIDS. Kasi ang AIDS, bago ka mahawa, kailangan mo makipag-contact. Amen po ba? Amen. Ngayong ketong, madikit ka lang, hawa ka yan. Amen po. Amen po. Okay. Sinaama na isang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit na ketong. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya noon. Amen po ba? Amen. Verse 4, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Verse 5, sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Amen. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak. Ang dami po niyan. Hallelujah. 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Hallelujah. Marami pong tao ngayon nasisilaw sa pera. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Mga politiko po natin. Amen po. Sana hindi pa lahat. Meron pang natitira talaga. Okay? Mamaya may corruption na mangyayari dito. Malalaman po ninyo. Verse 6, dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Hallelujah. Verse 7, nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Ano po ang aksyon ng hari? Hindi niya inaangkin yung karangalan, yung glory. Amen po ba? Siya po ay mapagpakumbaba. Amen po ba? Pinunit. Ano sabi? Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Verse 8,
Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman lang may propeta rito sa Israel. Verse 9. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawan na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Verse 10. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, punta ka sa ilog Jordan. Jordan o Jordan? Amen po. Punta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses. Hallelujah. Paborito po ng ating Diyos ang number 7. Amen po ba? Amen po ba? Ang Diyos po natin laging may pinipiling numero. Kaya dapat kilala po natin natin Diyos. Kapag tayo po ay nag-reaction sa ating buhay, kailangan nakabase sa Kanyang gusto. Amen po ba? Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong keto. Hallelujah. Ang instruction, 7 beses. Amen po ba? Sa tingin ninyo, gagaling kaya si Naaman kung lumubog siya ng 1 beses? Tinatamad ako eh. Gagaling kaya siya kung lulubog siya ng 2 beses? Tinatamad ako eh. 2 lang. Gagaling kaya siya kung lulubog siya ng 3 beses? Sobrang tamad kasi ako eh. Kaya 3 beses na. Anong gustong ipunto ni Pastor? Kapag may instruction, doon lang po. Amen po ba? Amen. Yun po yung tinuturo sa atin. Kapag may instruction, yun lang. Huwag mo babaguhin sa sarili mong pananaw. Amen po ba? Marami po mga tao ngayon, tama yung isinulat sa Bible, pero binabago nila. Amen po ba? Amen. Diyan po napahamak si Harrison. Amen po ba? Nawala sa kanyang anointing na pagkain kasi mabuti naman yung pananaw niya. Amen po ba? Ang utos sa kanya, sakupin niya yung lugar na yun, patayin niyo lahat. Nakuha po. Amen. Amen. Hindi lahat ng mabuti sa paningin natin, sa pananaw natin, ay matuwid sa Diyos. Lahat ng hindi umaayon sa kanyang utos, kalikuan po yun sa kanya. Amen. Lalabas po kasalanan. Amen po ba? Amen. Pero may anyo ng kabutihan. Kasi maganda nga yung mga rin. Amen po. Amen po. Amen. Nakuha po. Kailangan makilala po natin ang ating Diyos. Pwedeng magandang hangarin natin, pero hindi naman yun yung instruction, hindi natin susunod. Kalikuan po sa harapan ng Diyos. Amen po. Amen. Kailangan nakapokus tayo dun sa mismong instruction ng Diyos. Hindi natin siya babaguhin. May bakit natin pinag-aaralan ng Old Testament para mas lalo natin makilala ang ugali ng Diyos Ama. Amen. Amen po ba? At New Testament, para mas lalo natin makilala ang ugali ng Diyos Ama. Amen po ba? Amen. 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 Ngayon, nakikilala natin ang Diyos Ama. Siya ay stricto sa kanyang utos. Sa pagsuway, may sumpa. Sa pagsunod, may gantimpala. Sino gusto pagpalain? Sino gusto pagalingin? Hallelujah. Sino gusto magkasakit? Wala. Diba? Wala naman. Pero, ano yun po ba yung mga sakit-sakit natin? Minsan kagagawan po natin yan. Bunga po yan ng pagsuway po natin. Amen po ba? Amen po. Kaya po natin pinag-aaralan yan. Kasi napapahamak ang isang tao kakulangan ng kaalaman. Pero kung malalaman natin ang pinanggagalingan ng kamalasan, ng mga sakit, ng mga trahedya, iiwasan po natin yun. At kapag naiwasan natin yun, siyempre,
nakita naman ng Diyos, ayos to ah. Talagang nagsaliksik, sumunod. Binanggan ni Pada, hindi ko ito paladaanan ng salot. Kasi sumusunod siya eh. Nagsasaliksik siya. Pero yung mga taong hindi nagsasaliksik, hindi nakakasunod. Ayaw po ng Diyos na mamuhay tayong mangmang. Amen po ba? Kaya nag-aaral po tayo ng Biblia para hindi tayo manatiling mangmang. Ano po yung mangmang? Walang kaalam-alam. At dahil wala kang kaalam-alam, wala kang isasagawa. Amen po ba? Pero dahil ngayon, meron tayong napapakinggan, meron tayong nalalaman. Hallelujah, kung matino po tayo mag-isip, pag napakinggan mo yan at alam mo mabuti, gagawain mo. Amen po. Yan po ang may matinong isip. Amen po. Pero kung babaliwalain mo yan, kasalanan mo na yan. Amen po ba? Hindi na po kasalanan na nagtuturo. Amen po. Amen. Ginawa na po ng tagapagturo ang kanyang parte at gawin na rin naman ng tagapakinig ang kanyang parte. Makinig, isagawa. Amen po. Sana po tayo? Verse? George? Tama ba yung sinabi ni George? Amen. Sige. Verse 9. Nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Si Eliseo po ay menti, tinuruan ni Sino po nakakilala? Ni Elijah. Amen po ba? Dahil tinuruan ni Elijah si Eliseo, at si Eliseo naman talagang matyagang nagtingkod, nang hingin ni Eliseo ang anointing ni Elijah, binigay niya po ito. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Verse 10, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Verse 11, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko at tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh. Hallelujah. Yung mga taong mataas sa tingin sa sarili, feeling special. Amen po ba? At ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking kitong at ako'y pagagaling. Expectation versus reality. Yung expectation niya, ganoon. Pero yung pala, hindi ganoon. May papagawa sa pa sa kanya. Amen po ba? Ngayon, dito makikita eh. Wala po mo. Dito makikita. Amen po ba? Bago siya pagalangin, Dito makikita yung ayaw ng Diyos na tayo po ay maging tamad. Amen po ba? Amen. Bago natin makuha ang kaligtasan, bago natin makuha ang kagalingan, ayaw ng Diyos na wala po tayong gagawin. Amen. Amen po. Dahil ko pong in-example, pagpunta ng Naga, makakapunta ka ba ng Naga na wala kang gagawin? Yeah. Sayang. itong beses kaya yan. Alam ko pala yan, tatlo yung dalawang wala. Kapag pupunta ka ng Naga, hindi ka naman makapunta ng Naga nang wala kang gagawin. Amen po ba? Amen. Sasakay ka ng habal-habal. Pagdating mo sa crossing, sakay ka ng jeep.
magbabayad ka, pagdating mo sa LCC, sasakay ka na naman ng... Then, andun ka na. Pero kung pupunta ako ng Naga, tapos umupo ka lang sa isang tabi, nakapunta ka ba ng Naga? Di ba hindi? May gagawain ko para mangyari ang isang bagay. Amen po ba? Ngayon si Naaman, in-expect niya, wala siyang gagawain. Pagpunta niya doon, magic. Amen ba? Yun ang expectation ni Naaman. Pagpunta ko doon, siguro, biwisikan lang ako. Sasalitaan lang ako. Pero, nagulat siya. Kailangan pong pumunta ng Jordan. Gaano pa kalayo ang ilog Jordan simula sa lugar nila. Siguro malayo talaga. Kaya napan siya. Parang sa tao nadismaya. Andito na, pwede mo na akong pagalingin dito eh. Ba't papupuntahin mo pa ako doon? Di ba? May dala pa naman akong, ilan yun? 350 na pila. Oh. Mabayaran pa kita. Laki ng suhol ko. Tapos, hindi mo ba ako kilala? Sikat akong pinuno ng Syria. Ganun eh. Diba? Tapos, uutusan mo lang ako. Ako yung nag-uutos sa hukbo ko eh. Tapos ngayon, ako uutusan mo. Punta ako doon. Kaya nadismaya siya. Amen po ba? Nang marinig ito, verse 11, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa naman, sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko. Tatawagan ng Diyos niyang si... Maraming ganyan ng tono ng boss niya, amen ko ba? Ginagawan ko lang po ng tono para mas may may tawag dyan. At ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking kitong at ako'y pagagalingin. Amen. Hallelujah. Verse 12, at bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco? Hallelujah. Kasi po, mas malinaw po ang ilog ng Damasco kaysa ilog ng Jordan. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at Parpar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Namili pa po. Hallelujah. Amin po ba? Sa part po na ito, sinusubok po si Naaman. Amen. Kung talaga bang desidente siyang gumaling. Amen po ba? Ritual, makikita natin yan. Sa part na ito, sinusubok si Naaman. Kung talaga bang desidente siyang gumaling. Amen. Amen po. Bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Kasi question sa kanya eh. May sakit na nga ako, papaliguin pa ako sa maruming ilog. Di ba? May sakit na nga ako, parang papaliguin pa ako. Parang wala yata sa ayos. Pero doon po, gagana na naman ang pananampalataya. Amen. Amen po ba? Hinahasa ng Propeta Eliseo ang pananampalataya ni Naaman. Amen. Susunod kaya ito. Kung gustong gumaling ito, susunod ko. Kahit hindi pa niya nakikita ang kagalingan, kailangan maniwala siya bago siya gumaling. Amen. Amen po ba? Amen. Ang kagandahan kay Naaman, kahit murmur siya ng murmur, dumalakad siya, nagpapatuloy. Amen po ba? Yun ang kagandahan sa kanya, kahit na nagre-reklamo siya. Amen po. Isa tayo, mga Kristiyano, ganyan tayo eh. Amen po ba? Parang naaman tayo. Habang sumusunod tayo, inutusan na naman ako. Amen po ba? Marami palang naaman nun eh. Amen po ba? Marami palang naaman.
Amen po. Amen. Okay. At bakit hindi na lang sa mga ilog, sa verse 13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Verse 13, ulitin natin. Ngunit lumapit sa kanyang likod, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, ito yung mga mabubuting influensya. Amen po ba? Kaya kailangan meron po tayong mga influensya. Hindi, yung counselor. Good counselor. Amen. Amen po ba? Eh kung leader ka, tapos meron kang mga bad counselor, siguro. Siguro. Panginoong Naaman, inuuto lang tayo niyan eh. O di ba? Mga bad counselor. Pero mga good counselor to eh. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo yun? Gaano pa iyang pinaghugas lang kayo para luminis? Yan. May nanggising kay Naaman. Amen po ba? Amen po. Kaya napakalagang meron tayong mga good counselor. Amen po. Gaano pa iyang pinaghugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublog ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propeta Eliseo. Ang ending, amen po, sumunod pa rin. Amen. Sa dami ng silalita, sumunod pa rin. Amen po. Pero hindi po natin in-encourage na gayahin niyo po si Naaman. Kapulutan ng aral. Amen. Na pangit yung ginawa ni Naaman, hindi na po natin gagawin. Amen po ba? Susunod tayo, nawala na maraming reklamo. Kapag sumunod ka, malalaman mo, tinuturo na po yan ni Pastor, kapag sumunod ka, malalaman mo, totoo pala. Hallelujah. Amen. Nagigising po ba? Amen. Kapag sumunod ka, malalaman mo, totoo pala. Pero, hindi ka pa nga sumusunod, marami ka ng, hindi ka na gumagawa, marami ka ng ginagawa. Amen po ba? Ang mahirap doon, kakagawa mo, wala kang nagawa, hindi mo nagawa, hindi mo napatunayang totoo yung inuutos. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Okay. Ayan. Ayan. Sige, ako na. Ayan. Thank you, Shirley. Napo po. Dahil sumunod si Naaman, ano natuklasan niya? Tuloy natin. Verse 14, kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublog ng 7 beses gaya ng pinagbibiling ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga dahil sumunod si Naaman na patunayang pero kailangan niya munang kapag hindi ka naniwala, hindi ka susunod. Yun yung pananampalataya eh. Amen po ba? Amen. Amen. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Ang daig po si Vicky Bello. Amen ba? Amen po. Amen. Mamaya yung mga matatanda niya, no? Dulog-dulog na dyan sa inyo. Magkakatabi pa naman sila. 1, 2, 3, 4, 5. Yung madami po yung matatanda ngayon. Amen. Si Tatay Kadyo, matanda na rin ba? Di ba? Tatay Kadyo, kasama ka na ba sa matanda? Hindi ba?
Bata ka. Yung iba na nanahimik, baka masama ako dyan. Okay po. Tanggapin po natin na ang disenyo po ng tao ay tumatanda. Amen po. May kilala kasi ako, auntie ko sa Pangasinan. Pag nasasabihan ng matanda, galit. Pag sinabi mo, may wrinkles ka na, galit po siya. Hindi niya matanggap na matanda. Amen po ba? Pride po yun. Amen. Amen. Kailangan tanggapin natin kung anong disenyo ng tao. Amen. Patanda po. Amen. Hindi po pabata. Amen. Saan na po tayo? Verse 15. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Amen. Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Pagdamutan daw, pero ang dami nun. Amen. Amen po. Amen. 350 piraso ng pilang. Verse 15, 16. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Hallelujah. Amen po. Si Eliseo po, hindi siya nagpapagaling para kumita ng pera. Amen po ba? Ngunit sinabi ng Eliseo, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Amen po. Siguro yan ang leading ng ating Diyos kay Propeta Eliseo. Huwag kang tatanggap. Amen po. Verse 17, dahil dito sinabi naman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking dalawang mula. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos, liban kay Yahweh. Hallelujah. Naramdaman ni Naaman na hindi pera ang habol ni Eliseo kay Naaman. Tama ba? Naramdaman ni Naaman na hindi pera ang habol ni Eliseo kay Naaman. Tama ba? Okay. Kaya, naramdaman yung pag-ibig ko ba? Kaya nakapag-desisyon si Naaman na hindi na siya sasamba sa ibang Diyos, kundi sa Diyos na ni Eliseo, yung Diyos na sinasamba natin. Amen po ba? Diyos na sa akin ako. Amen. Kasi marami pong Diyos. Diyos ng kalangitan, Diyos ng ulaw, Diyos ng ulat, Diyos ng malupa, Diyos ng karagatan. Amen po ba? Diyan mahilig ang tao. Pero ngayon, natauhan si Naaman. Nabilib siya. Pinagaling na ako, tapos ayaw magpabayad. Nagmunga ng kaluluwa. Yung ginawa ni Eliseo. Amen po ba? Naramdaman niya ang tunay na pag-ibig. Hindi siya pinagaling dahil sa salaping hawak niya o sa may bibigay niya. Amen po ba? Kaya sabi, magdadala na lang ako ng lupa. Siguro yung lupa na yun, parang sa ito, pwede niyang gawin sa lupa na yun eh. Yung dala niya lupa, siguro ilalagay niya sa ganyan. Parang i-imagine niya na pag naghandog siya doon sa ibabaw ng lupa na yun, parang naghahandog na rin siya sa Diyos ng Israel. Amen po. Amen. Ganun yung balak ni Naaman. Dahil dito sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari ko mag-uwi ako ng lupa mula rito. Kakargahan ko ng lupa ang aking dalawang mula. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos liban kay Yahweh. Verse 18, at sana ipatawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako
at kasama rin luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Ramon. Amen po. Verse 19, sinabi sa kanya ni Eliseo, umayo kang payapa. Ang lingkod po ng Diyos, may kakayanan silang magpatawad at hindi magpatawad. Amen po ba? Ang tunay na lingkod ng Diyos, may kakayanan silang magpatawad at hindi magpatawad. Pwede sabihin ni Eliseo, mali yung pagluhod. Sabi niya, luluhod ka sa ibang Diyos, mali yan. Pwede niya sabihin. Pero sabi niya, humayo kang mapayapa. Amen po. Amen. Kasi nakita naman ng ating ninuno, ng propeta Eliseo, nalabag talaga sa loob ni Naaman ng pagluhod sa ibang Diyos. Kasi nakakilala na siya sa tunay na Diyos. Amen po ba? Napipilitan lang siya. Amen po ba? Ngayon, naunawaan, inabot ni Eliseo ang kalagayan ni Naaman. Amen po ba? Pero kung magiging maalap sa pananampalataya si Naaman, katulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego, amen po ba? Hindi luluhod si Naaman. Pero naunawaan ni Eliseo na ito ay bata pa sa pananampalataya. Amen po. Amen. Kaya, luluhod pa siya. Naunawaan yun. Amen. Pero kung di maunawaan natin sa iyo, kapag tumagal na sa pananampalataya si Naaman, lumuhod pa rin siya sa ibang Diyos. Hindi na po yung maunawaan. Amen po ba? Amen. Okay. Sinabi sa kanya nila siya, humayo kang mapayapa. Nang malayo-layo na si Naaman, na isa loob ni Gehazi, kalikod ni Eliseo. Ito na po yung corruption. Hallelujah. Nang malayo-layo na si Naaman, na isa loob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo, hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinibigay sa kanya ni Naaman. Sino po yung lingkod ni Eliseo? Para makasunod po tayo. Sino po yung lingkod ni Eliseo? Para matitect ko rin kung sino yung talagang sunod. Amen po. Ang ibinigay, sabi niya, sa siya na buhay, hahabulin ko ang taga-Syriac iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. Yung Panginoon niya, hindi tumanggap ng kahit ano, pero siya, nanghinayang siya. Amen po ba? Maibigin siya sa sa kayamanan ng mundong ito. Amen. Amen. Verse 21, sinundan nga niya si Naaman. Nang makita siya nitong tumatakbo, bumaba ito sa karwahe. Sinalubong siya nito at tinanong, may problema ba? Verse 22, sumagot siya, wala naman po. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin, may dumating na dalawang mahirap na propeta sa Ephraim. Hallelujah. Basta sa pera. Nagagawang magsinungaling ang tao. Ganyan pong politiko natin ngayon. Amen po ba? Pagdating sa pera, nagiging ama si Satanas. Sino pong ama ng kasinungalingan? Si Satanas. Pagdating talaga sa pera, nakakapagsinungaling ang tao. At ang ama ng kasinungalingan, si Satanas. Huwag po natin hayaang maging ama natin si Satanas. Amen. Huwag po tayong pumasok sa pagsisinungaling. Amen po. Amen ba, Barak? Amen. Sumagot siya, wala naman po. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin may dumating na dalawang mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bisang damit. Grabing. Hindi siya kinabahan man lang sa kanyang pagsisinungaling. Amen po ba? Hindi man lang siya kinabahan sa kanyang pagsisinungaling. At ang kasinungalingan ay kasalanan. Amen. Amen po ba? Malapit na po tayo ng matukoy ang sanhin ng kasalanan. Amen. Amen po ba? Amen. Sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana itong
70 kilong pilak. At pilit niyang ibinigay ang 70 kilong pilak. Isinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bisang damit. At ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito ay naunang lumalakad kay Giasi. Pagdating sa Burol, hindi po Burol, kundi Burol. Pagdating sa Burol, ano po yung Burol? Isang maliit na bundok. Pagdating sa Burol, kinuha niya sa 2 ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga supot na pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon. Tinanong siya nito, saan ka galing, Gehazi? Yan, na-detect agad ni Propeta Eliseo. Amen po ba? Saan ka galing, Gehazi? Hindi po ako umalis, sagot niya. Nagpatong-patong naman. Pag nasimulan mo ang kasinungalingan, sunod-sunod na po na pagsasinungalingan. Amen po ba? Amen po. Kasi doon ka na nakalinya eh. Sinungaling ka na dito. Sunod-sunod na yan. Tatayin na yan. Kaya wag po natin balakon na magsinungaling. Amen. Mapapasubo ka dyan. Amen. Tuloy na yan. Tinanin niyo. Hindi po ako umalis. Umalis naman siya. Ha? Sunod-sunod na yan. Sagot niya. Verse 26, sinabi ni Eliseo, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu? Hallelujah. Hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe sina Aman? At salubungin ka. Hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi din kay Propeta Eliseo na hindi tumanggap ng salapi. Sabi, hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng olibo, ubasan, tupa, baka, at mga alipin. Verse 27, kaya't ang sakit sa balat ni Naaman. Ito na po. Kailangan may matutunan po tayo dito. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang kitong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salit-lahi. Sumpa po yan. Sa pagsuway, may sumpa. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang kitong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salit-lahi. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang kitong. Hallelujah. Bakit po? Ang tanong, bakit nagkasakit si Naaman? Magic ba yun na wala siyang ginawa? Biglang nagkasakit lang siya? O mayroon siyang ginawa, kaya siya nagkasakit? Gising mo. Bakit nagkasakit si Naaman? Kasi meron siyang ginawang Kasalanan. hindi kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Amen. Ganito. Sa tingin ninyo, iba-iba kasi. Kaya pag-aaral natin ng pasikot-sikot sa sakit. Itong part ni Naaman, ng alipin ni lingkod ni Eliseo, yung sakit niya nang dahil sa gagagawa niya ng kasamaan. Amen po ba? Yun yung pinanggalingan ng sakit niya. Amen. Amen po ba? Ngayon, siya sa ating sarili, tayo kaya to? Si Gehazi. Gehazi ka ba? Kaya ka ba nagkakasakit dahil din sa paggawan mo? Nakuha mo. Kaya siya sa ating sarili natin, baka sabihin ninyo, ginajudge ko kayo okay. Amen. Tayo na po mismo ang magsiyasat. Kaya si Pastor Mark po, ganyan din po yung ginagawa ko sa sarili ko. Kapag mayroon akong ano kaya ang nagawa ko. Amen. Amen po. Okay. Talon po tayo sa sa Santiago. Hindi ako nagkakamali.
Santiago 5, verse 14 to 16. New Testament na po tayo. Nakuha po ninyo sa part po ni Gehazi, lingkod ni Propeta Eliseo, nakuha niya yung sakit niya dahil sa kanyang po yung mga baguhan po, tulungan natin sila magbuklat. Meron din pong part ng Bible sa New Testament, naalala ko si Jesus Christ, tinanong ng mga lagat, Panginoon, bakit? Ano kayang kasalanan ng kanyang mga magulang? Bakit siya nagkasakit? Ang sabi ng Panginoon, hindi niya kasalanan, hindi kasalanan ng magulang, kundi niloob ng Diyos. Amen po ba? Niloob ng Diyos, ikaw lumalahati ng kanyang pangalan. Kasi nakaplano na sa oras na yun, ay pagagalingin yung taong yun. Amen po ba? Meron din pong sakit na hindi sa ng kasalanan, kundi niloob ng Diyos. Ikararangal, ikakamagpapuri, mapuri ng ating Diyos. Amen po ba? Amen po. Santiago 5, nandiyan po kayo? Sabi dito, verse 14, may sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya yung langis na ginagamit natin, may malaking gamit po yan sa atin. Amen po ba? Hindi po yan natin gawa-gawa, kundi inutos po ng ating verse 14, may sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Okay. At verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Panalangin may pananampalataya. Ibig sabihin, naniniwala ka na pagagalingin ka. Amen po. Panalakisin siya muli ng Panginoon. Ito na po. At kung siya'y nagkasala, hallelujah, nakuha po ninyo, ang sakit po ay talagang nagmumula sa kasalanan. Amen po. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Amen po ba? Tanong lang ako, Pastor. Kasi kanina ko pinabanggit yung sakit. Yung trangkaso ba, nakaubot sa kasipon, kasama yan sa sakit. Ibig sabihin ba niya, pag ang tao, pares ako, pastor ako, may trangkaso ako, may sakit ako. Itong sakit na to, nakuha ko ng pagukay ko ng ano dyan, butas. Kasi nilakad ko yung pagpunta ko yung Kuya Alvin kasi mainit. Pagbalik ko dito, naulanan ako. Sige, Pastor. Simula ng pagtrangkaso ko. Ngayon, yan ba itanda ng kasalanan ko? Pastor, hindi pa tapos ang ating pagtuturo. Hindi, tanong ko lang, Pastor, kasi kanina pa siya, linawin mo, anong klaseng sakit? Yan ang ibig ko Ulitin sabihin. ko, Pastor. Nagsimula ako na pag-aaralan natin yung pasikot-sikot. Kaya tinatanong ko nga kung kasama ba dyan yung trangkaso, ubo, sipon, kasama ba dyan yung sinasabing sanay ng kasalanan? Kaya nga, iklaro mo, Pastor, iklaro mo yung tinuturo mo. Hindi pa ako tapos, Pastor. Kaya nga, tinatanong nga kita. Pastor, yung kaayusan ng Pastor,
Hindi pa tayo tapos. Lalo yung tinuturo mo. Hindi pa tayo Hindi tapos, lahat ng Pastor. sakit, pareho kayo. Ang tita ko, si Rita Malo, propeta yan. Narinig mo yung May sinabi sakit ko siya. kanina. Yan, sabi mo lahat ng sakit. Sabi ko kanina, Nagtatanong lang ako. na may sakit na hindi nanggaling sa kasalanan. Kaya tinatanong kita eh. Nakikinig ka, Pastor. Nakikinig ako. Kanina pa ako nakikinig. Narinig niyo yung sinabi Ang sabi mo kanina. lahat ng sakit. Sinong magpapato sa sinabi ko kanina? Kaya nga nagtatanong ako, kasama ba dyan yung sinasabi ng Hindi mo narinig kanina yung sinabi ko, Pastor. Kaya nga tinatanong ko. Ibabalik ko lang yun. Hindi mo narinig yung sinabi ko kanina. Kaya nga tinatanong ko nga kung Sagutin mo ko, din Pastor. ako. Narinig mo yung Kaya nga sinabi ko tinatanong kanina. ko nga. O yan, ulitin ko lang yun. Oo. Tinatanong lang naman kita eh. Kunting paggalang, Pastor. Ginagalang kita, pero kagabi, ginala mo ba yung okasyon namin mag-asawa? Ha? May papiyaw ka sa sinabi mo, Pastor. Masama ang loob ko sa'yo, sa totoo lang. Pastor. Anniversary namin mag-asawa, pero ano ginawa mo kagabi, ano sinabi mo? May papiyaw ka, Pastor. Pastor. Dapat sana, respeto rin sa akin. Respeto sa amin mag-asawa. Ang asawa ko, nagsama rin ng loob. Pastor. Mahilig ka magpahiya. Pastor. Kaya nga, nirespeto kita, Pastor. Pastor din ako. Bakit pinapahiya mo kayo mag-asawa? Pastor. I-review mo yung record mo kagabi. Okay lang, Pastor. Ako inaano ko na yung sama na loob ko sa'yo, Pastor. Pastor.